Ngayon mga ka-e-bike, may check upin tayong battery, no? Titingnan natin to. Titingnan natin ang status ng battery na to. Okay. Tignan natin. So, okay. Tignan natin to. Ito na yung status niya. Loaded na siya. Kita nyo yan, oh. Lobo na to. Sa side na to. Yan, bloated na siya, no? Di lang makita pero lobo yan. Ayan, oh. Lobo na. Pag ganyan yung battery niya, ibig sabihin lobo na yan. Katulad nito, yung wavy na siya, alon-alon na siya. Yan. Tapos dito meron pa kasi di nyo lang masyadong makita eh. Sige, teka lang, titignan natin. Tanggalin natin ito. Para makita nyo. Yan o. Pag ganito na siya, wala na pag-asa yan. Yan o, lobo na siya, kita nyo sa side. Kaya yung ibang nagsasabi na hindi, goods pa yan, konti pa lang naman. Hindi, wala na yan. Basta ganyan na siya. Loaded na siya. Yan. Okay. Yan. So lobo na siya. Bakit nga ba lumolobo? Ibig sabihin kasi malamang na overcharge to. Palagi. Minsan kasi hindi naman nakukuha ng isang overcharge eh. Sa paulit-ulit mo ginagawa na lagi kang nag-overcharge. So ano ba yung overcharge? Ibig sabihin yan yung lagi mo siyang pinapa-green. So sabihin natin na may cut-off naman yun. Oo nga, may cut-off. Eh hindi naman yan na-detect kung luma na yung battery mo eh, ng charger, di ba? Ang mangyayari kasi doon, lalo na kung medyo naka-isang taon na yung battery mo, ang tubig battery nito sa loob nauubos din. Siyempre nagbabawas din. Habang umuunti yun, siyempre yung charger mo wala naman siyang ibang ginawa kundi mag-charge lang mag-charge. Ngayon ang gagawin niyan, lalagyan niya lang ng charge yung battery mo, pero yung tubig mo kasi kumukulo din yan eh. Pag mainit din kasi mabilis, kumbaga kaya mabilis uminit yung battery, konti na lang yung tubig battery niya sa loob. So pag ganun, dapat ibabawas tayo ng oras kapag alam natin ang battery natin ay luma na. Kung dati nag-charge ka ng 7 hours o 8 hours, ang gagawin mo na lang dyan, bawas 1 oras, 2 oras, kasi bawas na yung tubig sa loob niya. Ang mangyayari kasi niyan, pag lagi mo siya pinapag-green, umiinit yan. Ngayon magkukos ng paglobo. Siyempre mainit na siya, so madedeform ngayon to. Yan, kumukulo lang yung loob, hindi na yung sobrang dami ng, kaya nga diba yung mga battery pag bago pa, matagal ma-full charge kasi punong-puno pa yung mga tubig din yan. Pero kapag lumuluma na kasi, yung plate nasisira din sa loob. Ang mangyayari kasi yan, pag konti na lang yung tubig yan, mabilis uminit. Tapos, yun ang pwedeng pag-cause ng paglobo ng battery. Yan. So wala na to. Kahit sabihin mo na 12 volts pa yan, pero bagsak na yung ampere niyan pag ganyan. Pag tester mo, sabihin mo 12 volts naman eh, paano yung ampere? Diba? Bose ng ampere yun nandito eh. Kaya pwedeng sira na yun, yung ampere nun kapag ganyan. Kaya hindi lahat ng tester na detect, except na lang kung meron kami sa detector na tester na battery health yun. Pero para sa akin kasi actual ako nag-check ng ampere, so may video ko nyan, kaya pwede nyong tignan kung paano mag-check ng battery. Meron ako nyan, tignan nyo yung mga video ko na paano mag-check ng battery, ganun.
nandun yun, tinuturo ko yun. So yun lang.